Kaibigan, ito problema natin, di ba? Pera. Paano dadami ang pera natin kung maliit lang ang income natin? Di ba? Mahirap po to gawin. Actually, mahirap tong video na ituturo ko sa inyo. Kaya wina-warningan ko kayo, mahirap ang tips na to. Pero nagawa ko to sa sarili ko. Minsan, ito na lang talaga ang paraan para kumita kayo ng pera. Kasi, paano ka magiging malusog? Mahal ng gulay, mahal ng ulam, wala na eh. Kailangan mo talaga kumita ng pera. Kaya nga, yan ang tinatopic ko ngayon. Hirap to ha, pero effective siya. Dadami pera mo kahit maliit ang kita. Pero bago ko sabihin sa'yo yung 5 tips ko, meron muna ako konting explanation para matanggap nyo. Kasi I'm sure marami dyan magagalit agad. Oh. May mga hadlang dito sa 5 tips ko. Kung kayo ay mayabang katulad nito, konti lang ang pera, yabang na, mahal na nung salamin niya, mahal pa ng relos niya, yabang niya sa lahat, hindi to para sa'yo. Kung gusto mo magpasikat sa barkada mo lagi, hindi rin tong tips para sa'yo. Kung mas mahalaga sa'yo ang sasabihin ng mga kaibigan mo, kailangan may Louis Vuitton ka, hindi to po para sa'yo. Ang goal natin, dumami ang pera mo, kahit maliit ang kita mo, para may future ka. Para maging masaya ka. Kung di ka marunong magpigil, yan, no? Gusto mo agad, pag meron ka nakitang pagkain o gamit, bili agad. Hindi po to para sa'yo. Pero effective siya. Tingnan mo, ha? Si John Rockefeller, napakayaman to sa Amerika. Meron siyang foundation, 100 million dinonate niya sa gobyerno. Kita mo, sabi niya, dapat matipid. Matipid is essential to well-ordered living. May order ang living mo. Marami nagsasabi, ang habit na pagtitipid, isang pag-aaral yan eh. It fosters every virtue. Patient ka, kalmado ka. It teaches self-denial. Marunong ka mag-sacrifice. Cultivate sense of order. May order eh. Ito lang gastos, ito lang ang kita. Trains to forethought. Kaya mo mag-isip sa future mo and broadens the mind. Tunay po yan. May foresight. Dami ko na binabasang libro. Actually, gusto ko mag-bookstore noon. Lahat ng libro, self-help book, sa pera, lahat. Basically, isa lang ang sinasabi niyan eh. Ano, may mga law of attraction. Nabasa ko na yan. Kaya iso-shortcut ko sa inyo. Sanay po ako sa mayaman. Marami akong kausap na bilyonaryo. Sanay din ako sa mahirap. Ang advantage ko lang, kaya ko ibaba. Hopefully with this video, ibababa ko yung tulong sa masa na nakikita ko sa probinsya na kawawang-kawawa na walang pera. O, ito na. Sinabi ko sa inyo, mahirap to. Pero pag ginawa nyo to, ito ginawa ko sa sarili ko. Hindi ko naman papayo sa inyo kung hindi ko ginawa sa sarili ko. Number 1, maging masaya sa murang paraan. Okay? Explain ko mamaya. Yung iba, kailangan masaya. May bag na mahal. Kailangan mamahaling gamit. Pwede kang maging masaya sa murang paraan. Explain ko mamaya. Planuhin kung kailan magpapakasal, kailan makikipagtalik, gaano karami ang anak. Ako planado ako, 2 lang. 2 lang kaya ko eh. Siguro hanggang 3 kaya ko. Pero kung 3 anak namin ni Doc Lisa, hindi na ako gaano makaka-charity work eh. Explain ko, magkano gastos bawat anak. Huwag magdami ng mga partner, ng mga kabit, at mga bisyo. Kung ano man yung bisyo mo, sugal, sigarilyo, kung ano man yan. Number 4, sanayin ang habit ng pagtitipid. Habit siya eh. Pag nahabit mo na yung gastos, lahat ng gastos sa supermarket, gastos sa kaibigan, gastos sa pagpili, nandun na eh. Pero pag sinanay mo yung sarili mo mag-compute, yung habit na pagtitipid, matututo ka, magugulat ka, makakaipon ka. Kasi self-control. Kaya number 5, pinakamahalaga, huwag emotional. Kalmado ka lagi. Ang pag-ipon ng pera, it takes many years. Ang paggastos ang araw lang. Isang araw ka lang magwala, maging emotional, maiyakan ka, may lumuluha, nahingian ka, na-scam ka, napakabilis mawala. Magwaldas ka lang, mag-travel ka lang ng ilang lugar, napagod ka, inatake sa puso, ubos ang pera mo. Ha? Huwag emotional. Pang matagalan to. Bakit tayo nag-iipon? Para may pera ka hanggang sa dulo, pati sa mga anak mo.
Ito na yung 5 explain ko isa-isa. Katulad nito, sabi ko medyo mahirap to. Pero dapat, raising a child, tingnan mo sa Amerika, magkano ang gastos? Isang bata lang. Yung bata, magkano yung pang-check up niya? O paano kung may sakit pa yung bata? Diba? Paano kung may congenital problem? Di ubus tayo. Baro niya, miscellaneous. Kakainin ng bata, gatas. Ang mahal ng gatas ngayon. Pag-aaral niya, libro. O pag-aalaga. Bahay, transportation. Ito hanggang 18 years old. Tingnan mo to sa US, ilang milyon inaabot. Sa Pilipinas, siguro 500,000. Kulang pa yun kung gusto mo magandang pag-aaral. Diba? Bawat bata yan. Sasabihin ng iba, gusto ko maraming anak Pwede naman. Pwede maraming anak kung gusto nyo. Kaya lang, kaya nyo ba gastusan? Lalo na yung mga kababaihan. Teenager pa lang, 15 years old, 16 years old, nanay na. Paano ka pa mag-aaral? Paano ka pa magiging doktor, nurse, o lawyer? Ay may anak ka na at age, teenager. Isang pagkakamali, matatapos Matatapos yung life mo Malilihis ka Kaya yung partner nyo, napakahalaga yung pagpili nyo ng partner. Kung makahanap ka ng bill mo ako na babae, kahit maganda yung babae, baka maubusan ka. Buti to si Doc Lisa, matipid So, hindi ko naman sinasabi ito talaga straight up. Mahal to So, tingnan mo, ilan anak ang kaya mo, ilan ang plano nyo, Sabi ko, wag magagalit. Next, impulse buying. Ang dami sa kababayan natin. Nakakita lang ng pagkain sa supermarket. Wala nang planning. Bili ng bili. Kaya nga sa counter ng supermarket, doon nilalagay mga sweets Kasi alam nila yung mga tao, wala nang control. Naglalabas na ng pera, dudukot doon di ba? Extra gastos yun. Self-control failure. Yan. Emotional conflict. Kailangan marunong tayong magtiis. Ngayon, pag hindi mo binili, like meron akong cabinet na gusto bili nung isang buwan, sabi ko, pag-isipan ko muna. After 1 week, nakita ko, hindi ko pala kailangan Mas maganda ilagay na lang yung sapatos ko sa ibang lugar kaysa bibili pa ako. Tingnan mo, Doc Lisa, spending habits ng students. Ilang percent sa gadget, ilang percent sa pagkain, sa baro, sa sapatos, sa mga bag. Ang point is, at least alam niya yung gastos niya. Di ba? Travel yung isa. Travel ba yung isa? Ito. Focus mo, Doc Lisa. Itong bata, sasabihin mo, dito matipid siya. Pack lunch lang siya, 50 pesos. Ang galing ng gumawa nito Kung sino ba gumawa niyan. Ito, kumain sa fast food, 80. Wala nang 80 na fast food ngayon. 2-piece chicken, 150 net. Public transport. Ito, nagta-taxi. Diba? Ito, kape lang. 3-in-1. Ito, ibang klaseng coffee niya. Social siya. Magkano yung kape mo? 200 pesos. Walang sigarilyo. Tubig lang. Healthy pa siya. Walang beer. Ang laki na natipid niya. Pack snack siya. Nakatipid siya na 200 a day lang siya. Yung kabila, 660 a day. Diba? Gastos yun. Gastos to, 660. 200, Isang 200 lang. Sasabihin mo, Doc, 400 pesos lang yan, baliwala yan, bata pa yan Hindi po. Kung ano yung habit niya nung bata siya, yun ang habit niya pag matanda siya. Kung ano yung luho niya nung bata siya, yun ang luho niya pag matanda siya. Kaya sanay ako sa wala Sanay ako sa wala. Alam ko ano mahalaga, ano hindi mahalaga. Ito Ito rin, maraming matatamaan, huwag magagalit hindi ko kayo pinapatamaan, hindi ko kilala ang mga buhay ninyo. Ang isang malaking gastos, yung big amounts di ba? Yung anak, bisyo, travel, ang laki ng gastos sa travel. Kahit travel ka lang sa Pilipinas, lalo na travel sa abroad, napakamahal. Kaya uso nga staycation save money, relax ka pa. Hindi ko sasabihin, gusto ko mag-travel walang problema. Pero sana yung travel nyo, pwede nyo gawing once a year lang. Diba? Hindi naman kailangan 5 beses isang taon. Tsaka ako, pag nagta-travel ako, may purpose. May pupuntahan. Punta kami Aklan, Capiz, Antique. May purpose, may pinupuntahan, may kinakausap.
may mini-meet, may tinutulungan. So, gumagastos ako, pero at least kailangan siya. Kasi, sabi mo, kailangan ko mag-travel. Kung mayaman ka, pwede. Yung mga mayayaman, nagta-travel paminsan-minsan, pero at least, ini-enjoy na nila. Pero kung konti lang ang pera mo, tapos nagta-travel ka, kahit sabi mo pa, budget, airplane, budget, hotel, budget, alam nyo, huwag magagalit. 1 week in travel, okay nga, budget ka lahat. Pero yung utak mo, wala sa pagkita ng pera. Oh, 1 week enjoy. Ay yung classmate mo, 1 week nag-iisip paano kumita. 1 week nagbebenta. So yung pera mo, kahit konting gastos, bumabagsak. Ay yung classmate mo, nagtiis lang 1 week, pataas siya ng pataas. Diba? Sabi mo mas masaya ka. Baka mas masaya ka initially, pero after 10 years, mas masaya yung may 1 million sa bank account o 2 million sa bank account. Tapos ikaw, paano kung magkasakit yung anak mo? O hingi na naman. O paano yung pang tuition? O wala na naman. Diba? Hindi pwede ganun eh. Hindi pwede you only live once eh. You only live up to, dapat hanggang matapos. Hanggang matapos ang buhay. Hindi pwede yung ngayon lang ubusin mo na agad. Being thrifty means spending money only on what is important. Yun ang gagastusan. Yung mahalaga at using resources wisely. Iniisip ng mga tao, Doc, sobra ka naman tipid. Matipid ako sa ibang bagay. Pero sa ibang bagay, ginagastusan ko pag kailangan. Parang vlogging, no? Kita mo, vlog ko, isang cellphone, 800 pesos lang to. Tapos yung stand namin, magkano yan? 450, ngayon 600, tumaas na nga eh. So, yan lang ginagamit ko. Simple lang, di ba? Hindi ko naman kailangan ganito karaming gamit eh. Meron nga ako, nakita, vlogger, wala akong pinapatamaan ha, imagination lang to. Ang dami niyang gamit, kompleto. Wala pa naman 1,000 yung followers niya. Sakit naman ni Doc magsalita. Ang point ko, wala yan sa dami ng equipment. Content is key. Diba? Kasi minsan bili ka ng bili, hindi rin naman eh. Hindi rin mag-i-improve eh. Dapat yung content muna. Okay? Hindi, may basic equipment ka, isang camera, isang ganyan, pwede na. Daanin mo na sa utak. Okay? May taong cheap. Sasabi mo, baka cheap yung tinuturo mo, Doc. Hindi tayo cheap. Matipid tayo, frugal. Ang cheap na tao, gusto lang talaga magtipid kasi matipid siya. Kahit ma-hospital na, ayaw pa rin niya. Kahit pati sa gamot niya, ayaw pa niya. Gusto lang niya magtipid. Hindi tayo ganun. Frugal tayo, wais tayo. Gusto natin yung bibili natin may halaga. Binibili natin yung kailangan sa tamang presyo. Tinitipid natin para makabili tayo, makagastos tayo sa mas mahalaga. At nag-splurge tayo, gumagastos din tayo paminsan-minsan. Pero controlled siya. Okay? Nakikita nyo, binabago ko isip nyo. Nga, no? Why being thrifty is a good thing. Pag frugal tayo, matipid tayo, may pera ka sa bangko, sigurado, stress-free ka, mas matalino, mas sensible, mas smart ka. Yan. Okay. Ngayon sasabihin mo, Doc, tipid mo naman. Actually, ako, to be honest, bihira kami mag-abroad ni Doc Lisa. Hindi pa ako nakapunta ng Paris, Vienna. Pinapanood ko lang eh. Italy, kahit yung Eiffel Tower, hindi ko pa napupuntahan. Bakit? Matipid pa kasi ako eh. Wala pang purpose eh. Siguro kung may purpose. Kasi pag gumastos ako doon, gagastos kami at least 500,000. Baka more. Ngayon, baka 700,000 gagastusin ko. Pwede ko, kaya ko gastusan yung 700,000. Why not? Diba? Kaya ko mag-trip 3 beses ang taon. Kaya lang, dami humingi sa akin ng tulong. Kita mo na itong video sa comment. Ang dami, Doc, pahingi ito, may sakit, mamamatay, kailangan ng 20,000, yung anak ko mamamatay. So, ako, pagdating sa may humihingi, kahit hindi ko mabibigay lahat binibigyan ko. Doon ako masaya. Doon ako hindi matipid. Matipid ako, yung itong computer ko, kailangan ko maganda. 100,000 plus to. Diba? Cellphone ko, kailangan Samsung. Gusto ko. Salamin ko, kailangan mahal. Diba? Kotse ko, kailangan mahal. Bakit? Sasakit ang likod ko pag hindi mahal yung kotse ko eh. Oo. After 5 hours, yung aircon ko, kailangan mahal. Diba?
May bagay mahal, pero maraming bagay matipid ako. Katulad to, mahilig ako magbasa ng comics. Mahal ang comics ngayon, ha? 240 or 300 each. Pero merong mga mura, 20 pesos lang bili ko dito, eh. 20 pesos, ganda pa ng papel. Actually, hindi siya talaga superhero, eh. Mga detective to. Mahilig ako sa detective. Maganda siya. 20 pesos lang siya. Mas masaya ako sa mura na pareho din naman ang medyo luma lang. Libro. Mahilig ako ng libro. 650 to sa National. O magkano nabili ko? 56 pesos lang. Diba? Dok, ang tipid mo eh. Nagdi-delay lang ako kasi hindi naman siya ganun kakailangan. Diba? Kung makakahanap ka ng mura, why not? Diba? Kaya nagiging masaya ako sa murang paraan. O, sasabihin mo, Doc, ang corny mo eh. Nakita nyo? You have to change the way you think about money. Minsan nga, sa turon, masaya na ako. Kasama ko lang si Doc Lisa, naglalakad, masaya na ako. Nakakita ko yung araw, pwede na yon. Pero kung may chance, dati kasama ko parents ko, punta sila lagi Hong Kong o ibang lugar, o sama ako, di nakalibre tayo. Pero kailangan marunong tayong magtipid. Gagastos ka kung may pera ka na. Pero yung habit eh. Tapos, para kumita ng pera, para magtipid, kailangan alam mo bakit ka nagtitipid. Hindi tayo nagtitipid para lang gusto natin magtipid. Kailangan meron kang purpose. Gusto mo tumulong, gusto mo may project na maganda, para may purpose yung pagtitipid. Katulad nito, matipid ako. Pero during the pandemic, nagbigay kami ng 1,100 kaban ng bigas. 2 million na gastos namin dito. Oh. Ngayon, may bago kaming show. May bago kaming show sa isang channel. Tinatansya ko magagastos ko per year. Ang tansya ko, abot ako. Kasi yung show, libre. Pero yung tulong sa kababayan, hindi libre. Tinatansya ko, gagastos ako mga 3 million in a year. Oh. Matipid ako sa iba, pero pagdating sa 3, parang wala akong choice eh. Kasi tulong yun eh. Oh, tulong yun sa mahirap eh. Dami-dami, daan-daan matutulungan natin eh. So, pagdating doon, hindi ako nagtitipid. Sa travel, sa anak, sa sarili, yung mga hindi kailangan, doon ako nagtitipid para magawa ko yung gusto ko. Kasi dito ako mas masaya. Ito, nililinaw ko. Sabi ko sa'yo, kakaiba video ko. Lahat ng turo namin sa inyo, libre. 2007, wala pang monetize sa Facebook, YouTube, nandito na kami. 15 years ago, kami pa lang nga nagbablog eh. Diba? Konting-konti lang kami noon. Diba? Sa wala akong pakialam, may pera, walang pera, gusto ko mababuhay nyo. Wala kaming binibenta o wala kaming binibenta. Kung meron kayong nakikitang product, fake po yun. Diba? Inuulit-ulit ko, fake po yun. Wala akong binibenta. Wala kaming agenda. Wala akong hihingin sa inyo. Gusto ko lang humaba buhay nyo, yumamang kayo, si God na bahala sa reward ko. Okay? Masya-shock kayo anong plano ko. O sabihin mo, didiretso ko sa inyo. Anong gagawin mo? Tipid ka ng tipid, turo ka ng turo. Anong gagawin mo? Ito lang ang goal ko eh. Okay? I'll be very honest with you. Ang buhay ng tao maiksi. Maka 20 years pa ako, swerte. Maka 10 years ako, swerte. Diba? Ang goal ko lang, pag namatay ako, at least ginawa ko lahat, bahala na si God. Kung may Diyos, baka may kwarto tayo dito. Kung walang Diyos, di wala. Diba? Pero mas long term ako mag-isip. Mas gusto ko dito. Ay, yung mga corrupt na politiko, sigurado wala dyan. Baka na dun sa baba-baba. Diba? Yun ang habol natin eh. Tanggalin mo lang yung corruption, billion-billion na matutulong. Okay? Na-explain ko na sa inyo, babalik ko sa mahalaga. Dadami pera mo kahit maliit ang kita. Masaya ako sa mura, pero magastos ako sa ibang bagay pag sa pagtulong. Pinaplano ko dami ng anak ko. Bakit 2 lang? Kaya ko mag 3 or 4. Sabi ko yung gagastusin ko sa pangatlo, pang-4, yung mga anak na mahihirap na lang tutulungan ko. Para may chance kami makatulong ni Doc Lisa. Bawasan ng bisyo, habit ng pagtitipid sa maraming bagay, pero doon sa mahalaga, doon ako naglalaan. Okay? At wag emotional. Diba? Wag sunod-sunod sa iba. Okay? So yan po, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong. Napakatagal na nito, 25 years na to. Kasi may nagsasabi, bago lang kayo. Hindi, ito parang 30 years old pa lang ako dito. Almost 27 years ago. So sana po nakatulong tong video. Yung pagtitipid, ginagawa ko to sa sarili ko.
Sana magkaroon tayo ng ganung mindset. Ito lang talaga yung paraan eh. Tapos pag yan ang mindset nyo, unti-unti, yayaman kayo. Dadami yan. Pag umabot na ng milyon-milyon ang pera mo, ito pa rin mindset mo, dadami yan talaga. Alam to ng mga matatanda. Sana matutunan ng mga bata. God bless po.